Kaya problemado to, no? Ano ba na magiging plano dyan sa Senado, no? Especially pag talaga nandiyan yung warrant, ano ba talaga ang dapat gawin? Ito ba ay para sa tradisyon o sa hustisya sa mga biktima ng EJK? Alright. Salamat, Attorney Claire. Actually, naka-live siya ngayon. Live niya yung si Marcoleta versus yung debate ni Marcoleta at saka ni Kan. Tapos ngayon, hindi basta maibabalik si Duterte. VP Sara, hindi daw maibabalik si VP Duterte. Ay, really? Ito rin yung topic ni Kan, ah. Topic ni Vodcaster kanina. 3 hours ago yata or 2 hours ago. Sige nga, silipin natin. Bago tayo mag-end. I used to say, if I hear AI one more time, I'm gonna lose it. But Monday.com is super easy to use. And... Attorney, isa pa, attorney. Okay. So, yun lang mga clear, medyo maiksi lang itong topic na to kasi yun, maganda yan. Ang dapat nating tignan, ano yung susunod after the term of PBBM? What will happen? Matuloy pa kaya yung pagpapaimbestiga sa mga anomalyang flood control projects? Yung mga sinasabing sangkot na malalaking isda, mapanagot pa kaya? Diba? Baka lahat ng sinimulan ni Pangulo Marcos Jr. na malinis ang bansa sa korupsyon, mamayagpag ulit. Diba? Ay po, Yusek, nakapanood ko lang sa vlog ni Sir Julius Bawa featured niya si Dave Brodet. Naging kaibigan ni Mr. PBBM noon. Live na to. Baka pwede hindi to delay. Live na live. Nakatap tayo kay attorney. Ano natin to? Nakatap tayo, mabsat. Nakatap tayo kay attorney. Hindi to delayed. Okay, paabot natin. Sige. Alas 11 ng gabi. So, yun lang. Yun lang ang iniisip natin, di ba? Kasi ano na yung mangyayari after na pabuksan ng Pangulo itong mga kaso ng mga maanomalya at mga tawag ito, abuso sa pondo ng bayan. Paano na kayong confidential funds? Di ba? Wait lang guys, wait lang. Parang may mali. 15 minutes na parang naka-live si attorney. Pero live ito Pag inatras natin to, hindi natin, parang biglang pa-ending na si attorney. Ibig sabihin, naka 15 minutes na. Time na ang maging Pangulo natin. Diba? Binoto talaga ng tao. Walang problema, di ba? Binoto ng tao, si VP Sara. Okay? Ano kaya ang mangyayari? Hypothetical to, no? Pero minsan mag-iisip ka Di ba? Ano sa tingin nyo? Ako, tingin ko. Kayo, sige, sabihin nyo nga sa akin, ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo kapag naging Pangulo si Vice President? Patungkol dito sa mga nangyayari, sa mga nangyayaring akusado. Joy Obra. Yan. Okay, bakit? Sumakli, okay ako. Ba't kasi yung views ko dito, yung viewers ko, bakit hindi siya nagno-numero? Pero nakikita nyo ba ako? Tingnan natin naku po, 1. Okay. Ayun, ibigay daw tayo. Sabi niya dito, ibigay. Alam niyo mga Sherwin Legaspi. Ayoko mag-isip pero ayoko mag-isip na negatibo. Pero hindi niyo ba napansin? Although nakakaranas tayo, nandi umano mga ibang karanasan sa mga Chinese Coast Guard, diba? Pero di nyo ba napansin na mas umingay after ma-announce si Pangulong Marcos Jr. ang pag-discover ng natural gas sa Malampaya, East 1. Hindi ko alam kung dapat siya makonect o hindi siya i-connect, pero parang nagkataon ba? Diba? Kasi mga kli, diba? Sa Palawan nga daw, diba? Parang ang lapit na ng ibang mga Chinese vessel. Natin. Ayan, no? Well, AI to mga kaklira. Chinese ships very close to Pag-asa Island in a news show. October 13 to, mga kaklir. China claims it
lawfully expel PH vessel illegally. Diba? Teka lang ha. Hanapin ko lang mga. Tingnan ko lang yun. Near. Alam po. Near Malampaya. Chinese vessels and suspected maritime militia ships have been increasingly monitored near the Malampaya Gas. AI lang to mga klira. AI lang to ha. Tingnan ko natin. Tingnan natin kasi kung napapalapit ba sila sa Malampaya. Chinese vessels including Chinese Coast Guard and suspected maritime militia ships have been increasingly monitored near the Malampaya gas field and the broader waters of Palawan, which is a critical energy source of the Philippines. Tingnan natin to. Saan to? Kaya ito ay EP steps up Malampaya patrols after new gas find. Diba? Ayan o. Ito mga kalira, ito ay nakikita na natin dito. Recent sightings. In February 2025, 3 Chinese Coast Guard vessels were spotted approximately 65 km off El Nido, Palawan, interpreted by analysts as show of force in the West Philippine Sea. Okay, in Chinese Coast Guard's largest vessel, nicknamed the Monster Ship, was monitored passing near El Nido, Palawan. Diba? Ito yung mga tipong kung within our rights, tapos walang pasabi. Di ba para tong kumaga sa lalaki, nakakalalaki ba? Ganun yung dating. Especially, kaya naisip ko nga maiko-connect ba natin ito dahil sa nakadiscover, nakita na sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Talagang in-explore. Ito na exploration sa natural gas. Di ba? So, ito sabi ni Carranza, mga clear. Wait. Okay. Yun natin, opinion niya. Mamaya pag-aralan natin. Carranza adds former President Rodrigo Duterte's crimes against humanity case will not be affected even if Vice President Sara Duterte wins the presidency come 2028. Even if Duterte's lawyer tries to delay, as he has tried so far, Yes. I don't think he can delay it so much that it will take the case past 2028. So I'm not saying that there are no repercussions if Duterte's daughter becomes president, but in any event, she can't pardon her own father. She can't have him released as a president. There's nothing she can do about the ICC3 other than not cooperate, which obviously the Philippines is already on the verge of doing, not cooperate, not cooperate. So there's not much difference. Perhaps the difference will be with respect to any other people who at that point, by next year, in a few months, may still be fugitives, essentially, if warrants of arrest are issued. Yon, mga ka-clear. Di man niya magawa ito sa kanyang ama dahil nandoon na sa ICC. Gagawin niya ito, buying time, para sa kanyang mga kalyado. Kaya ako, ang basa ko, that's the reason why si Senator Bato, papatagalin niya lang to. Lang tatago ito hanggang sa dumating na ang pakiramdam niya magiging Pangulo si Sara Duterte. Kasi kapag si Sara Duterte, parang lahat sila isa na si Pastor Kibuloy. Diba? So ang tanong natin mga haklir, hindi ba nakakahinayang na yung Pangulo natin ngayon gustong panagot, ang dapat na managot. Tapos kung magiging iba yung Pangulo sa katauhan ng mga ito, baka lahat ng may sala, papardon ni Messi. mamayagpag ulit. Happy days are back again. Diba? So di man niya matulungan ng kanyang ama sa ICC, pero matutulungan niya yung iba mga kaalyado niyang hindi madala sa ICC. At hindi mapanagot. Kalimutan lahat yung mga complainants doon. Diba? At kahit sabihin mo pa na dito yan elitist mga kaklit, tandaan natin si Marvin Marcos, acquitted. At iyon ang gusto at dinikta, lumalabas na idikta ni Pangulong
Duterte, natin kailan ba ito na-acquit? Bago bumaba, makaka-clear. Mm. 2029 pa pala. Ay, 2029. 2021, October 6, 2021. Lahat sangkot sa kaso ni Espinosa. Acquitted. 2021, QC Court acquits 19 cops tagged in ex-Albuera Mayor Rolando Espinosa. Yan ang sinabi ni Pangulo. Ayaw kong makulong, ang mga involved kay Espinosa. Pinakita ko na sa inyo ito. Ito ang hustisya noon. Paano pa kaya? Yan, Diba? Yan ang hustisya noon. Tapos sasabihin nyo na dapat sa Pilipinas. Duterte, I won't let cops in Espinosa Slay go to jail. Nagkatotoo naman, di ba? 2021, acquitted lahat sila. Though he did not want Marcos team in jail, and even after he said the NBI was under him anyway, Duterte said he would not interfere daw. Pero, ayan, na-reinstate pa si Marvin Ramos nito. I won't let cops. Nagkangin natin. President Rodrigo Duterte said he will not allow Superintendent Marvin Marcos and other cops involved in the death of Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. to go to jail. A National Bureau of Investigation probe concludes Marley, ito, si Giran. Ito kasama ito, mga ka-clear, isa sa co-perpetrator. Itong NBI director na to. Espinosa was killed in a rubout and recommenced multiple murder charges filed against 24 police officers from the Criminal Investigation and Detection Group. Espinosa was killed November 5 inside his jail cell while the CIDG team was supposedly trying to serve a search Imagine nyo nasa kulungan na magsa-search warrant pa. warrant for firearms inside his cell. I will not allow this guy to go to jail. Bakit sinasabihin ng hindi na yung murder? Total, under my hindi na ito. Ay, under ko rin yan. Purpose of justice. Last Friday, Duterte admitted he ordered Marcos's reinstatement despite the decision of Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa to relieve Marcos from his post. Diba? Dikta. Sino yung diktador? Sino? Yun lang. Diba? Lahat ng ipinapahid nila kay Pangulo Marcos Jr., sila yung gumawa. Sila yung gumawa. Diba? Yan yun. So, kaya although sinasabi dito ni Atty. Carranza na wala namang magagawa si VP Sara, hindi naman niya mapapardon ang kanya ama, but yung mga tao na maaaring may kinalaman pa, yan ang maaaring masagip. Bakit? Di niya papadala sa ICC. Yung mga tao na umaasa ng hustisya since 2017, mapupurnada na naman. Diba? Nasa oblo na, ng laban pa yan. Diba? Nasa oblo na, nakapaglaban pa yan. Tapos may baril. Itong tanong, di ba, Mark? Paano yung isa-search warrant ng may baril? Paano nakapasok ang baril? Nasa kulungan na. Tandaan mo, Atty. Claire, we plant evidence, sabi nga nila, di ba? Ito yung pinag-uusapan nila, Garma, planado, kaya nga may common plan. Tama. Antindi nun, PDL ka, tas may search warrant. Di ba? Saan ka Ito pa? ka na sa loob. May search warrant, tapos mga clear, ang parusa lang sa illegal possession of arms, parang 4 years. Kesa as compared sa papatayin mo yung CIDG, di pauli ka na lang. Kung totoong may baril, pauli ka na lang. Kesa patayin mo yan dahil lang sa kaso na illegal possession of firearms. Alabo, di ba? So, paano yun? Paano lalaban yan at magkukumit ng pagpapatay sa mga miyembro ng CIDG kung ang kaso lang naman niya ipapasok nyo, illegal possession of firearms? Diba? Nakataligod pa yung jail guards at wala CCTV. Diba?
Pero basta ang utos dyan, I don't want them to go to jail. And that happened. Yung dikta na yun ang nangyari. Ha? Okay? Alright. So, yun lang mga clear ha. Medyo maiksi lang itong topic na to kasi ang dapat nating tignan, ano yung susunod after the term of PBBM. What will happen? Matuloy pa kaya yung pagpapaimbestiga sa mga anomalyang flood control projects? Yung mga sinasabing sangkot na malalaking isda, mapanagot pa kaya? Diba? Baka lahat ng sinimulan ni Pangulo Marcos Jr. na malinis ang bansa sa korupsyon, mamayagpag ulit. Diba? Ay po, Yusek, nakapanood ko lang sa vlog ni Sir Julius Bawa, featured niya si Dave Brodet. Naging kaibigan ni Mr. PBBM noon. Need po ng medical assistance. Baka pwede paabot kay Presidente. Okay. Ano natin to? Okay, paabot natin. Sige. Okay? So, yun lang. Yun lang ang iniisip natin, di ba? Kasi ano na yung mangyayari after na pabuksan ng Pangulo itong mga kaso ng mga maanomaly at mga tawag ito, abuso sa pondo ng bayan. Paano na kayong confidential funds? Di ba? Wala na. Baka wala na. Balik tayo sa magulo, sa mga palamura, sa mga pagbabanta ng buhay. Mukhang babalik tayo sa ganun. Diba? Well, anyway, mga ka-clear, so yun lang muna tayo at kailangan na tayong mag-rest. Miriam Soto, maraming salamat sa sticker. And Mariam Apa, sino po, papunta po ako sa Dahig. Salamat, attorney. Thank you. Okay, mag-last topic na tayo, Mabsat. Thank you very much, attorney. Attorney Claire, no? Grabe. Pero yung, parang walang press briefing kanina. Meron ba, Sir Leonardo? Parang walang press briefing. Walang dumaan sa feeds ko na press briefing ni Attorney Claire. Pero anyway, salamat pa rin, attorney, na sa update. So, kahit maging presidente si Sara, na kung hindi niya mapapauwi yung tatay, yun nga lang, protektahan niya yung mga kaalyado niya dito. At yung mga nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na mga talagang napakulong na mga big fish, saka yung mga iba pang mga napakulong, naku po, baka ipardon lang, no? Sila Kibuloy, di ba? Yung mga nakakulong dito ngayon, sila Kibuloy, sila Bong Revilla, at kung sino pa, pati mga Diskaya, baka